All right, good morning everyone. May buntag sa tanan. Kuha na ni ka ng pinakalit nga reaction, no? Pinakalit, quick reaction to this video nga inyo makita, may pakita karon, which is si Kiko in his speech, acceptance speech as the nominee for Vice President from the Liberal Party. So, ang presidente nila si Lenny, siya may Kuan. So, sa ilang ka, amot na sila, no? Tuhalan ni kabutang. Ano ilang, pakita niyo ilang pink man nilang ribbon. Yellow biya na sila. Ato pa, ni Kuan na sila, nagpalayo na sila sa ilang roots. But anyway, nire-act ko nga video, kay gihilasan kung maayo ng tawahan na gid ay. Pagkahilas yun kayo, pastang hilasa yun. Ang pahilak-hilak pa, nagpahilak-hilak, patulog-tulog pang luha ang buang. Nagtuog yun siya nga kita, mailad gihapon na nilang mga kalaki. Nga muna gihapon na nilang gibuhat, sukat na sa una, sa panahon pang kore. So anyway, bago ko ma-high blood, ako rin, inom kong tambal daan, kina-high blood na ko. Bago ko ma-high blood, before tamang padayon, kung paki-like lang sa kong video, no? Paki-like, o subscribe, paki-subscribe, o niya, ang bell, ano naman, si bell niya pindutan dito. But anyway, what happened was, kanis Kiko, nakita mo na ako sa kong feed, ang ilan mo ito nagilak-hilak, pero paminaw, kita na ako yung speech. Diri ko organize yung speech, good. Kung siya yung gisulti. Hindi naman tanan akong gibutang, kanila nga itong focus sa yung gikwadre. Puro mong ginawa sila hinungdan, pero diri ta sa iyang gisulti. Tinanggap ko ang hamon at ito'y tinanggap natin hindi dahil sa katiyakan ng ating pagkapanalo, kung hindi dahil sa katiyakan ng ating paninindigan at paniniwala. Tinanggap ko at ipaglalaban ng buong lakas ang hamon bilang kandidato sa pagkapangalawang Pangulo. Kaagapay ni Pangulong Leni Robredo. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno at sa tulong ng mga kababayan nating handang tumaya, handang kumilos, handang makipagtulungan, maisasaayos na natin sa wakas ang palakad ng gobyerno sa pagharap sa pandemya. Kadungog mo ito guys, maisasaayos na natin sa wakas ang palakad ng gobyerno sa pagharap sa pandemya. Ano ningom sana? Sa ato pa, kung sibot yan, kaya mo kata. Guys, number one, dili perfecto ang atong pag-implement whatever program. Kabalo mo ako, saksi ko. I remember, hinimduman ako si PRRD, President Duterte, niya yung sana, ang ato mong sistema, actually, it's part of our system. Apil lang sa ito sistema sa kwan. Huwag na fundings gikan sa taas, gikan sa DBM, maagi sa congressman, maagi sa konsene, maagi sa mayor, maagi sa barangay captain. Hintay ang funding unta nimo untang gikuan dito sa kuan sa naka-address sa balaod sa bill nga si Tarpulano makadawat og 1,000. Mabot ang dito kuan lang. 500 na lang. Ko siguro na mga para sa seniors anak kay diretsa mo gina, di mo sila magkakuan kay nakasuot mo na. Kana kay tinuod gina. Pero kanis Kiko, mingon siya nga, kung butuhan ko na nato si Lenny og siya, karong 2022 election, maisa sa ayos na kuno, sa wakas, ang pagharap sa pandemya. Yan ang sibot ba? Nakaya mo kata, wag ito klaro? Pablo kang anong hilasan ko na niya? Anong hilas kayo niya? Siya ra ang senador nga ni wala ni butar para sa bayanihan to nga katong bayanihan law nga mo'y mahatag og budget para ma-implement ang atong magpapalit sa mga bakuna tanan pagkuhan address sa pandemic. Because guys, when inani gani mo isgutan pandemic, mga unsa pa na mga disaster, it's kwarta ina. Eh nga noon siya ang rason nga wa siya ni suporta, wa siya ni abstain siya. Tanawa na ako pakita sa inyo ha. Nadirinis ko, nandito siya inquirer. October 9, 2021. Okay?
October 9. July 28, kuan ni. July 28 ni 2020. Katong paning kuan. Ang headline. Pangilinan votes versus Bayanihan 2. So mo na ni ikaduhang kuan, ikaduhang hagna sa budget. Tinahan mo dagdaghang kwarta. Katong mga ayuda asan to gikuha, ha? Mga ayuda katong mga nakadawat. May gani mo diha ang uban nakadawat ako, wajud ko dawat og ayuda, wajud ko trabaho ato pod. So Pangilinan votes versus Bayanihan 2 amid alleged COVID-19 funds misuse, Duque incompetence. Okay, so sa ato pa si Pangilinan ko wala sa nibutar para sa Bayanihan 2 kay alleged na allegation nga funds misuse. Kana mga funds misuse guys, sus Ginoo ko. Maski nasa na, maski pa sa barangay level, maski pag klase. Bulo mo ng klase na mga nato yung mga kuan diha, funding dia. Ha? Magamit sa imong classmate katong imong treasurer, gamit ang kwarta. Ano may nana sus, kapila ko ka kuan nakagian ng mga among treasurer. Ikalit talaga ang treasurer mo ang mukalit ako wala, nabalik sa eskwelahan. But anyway, my point is, nganong yaman ang gamiton na rason nganong wala sa nibutar? Ha? Nawa? Wala sa nibutar sa bayan. Kabalo mo sa bayanihan to? Unsay kuan, unsay kuan na, unsay cover na. Budget allocation o bayanihan to. Para makita ninyo, para maklaro na ito dili ni kaning kuan, dili ni ako arang mugna nga storya ba, sig tuo mugna ni ha. Makita ninyo kung unsa ni window capture. So there is a business mirror ingon diri allocation of Bayanihan 2 funds. The long wait is over. President of 5 minutes signed Bayanihan 2. This was September 21 last year. Okay, into law on September 11 with this new law. 165.5 billion will be used to strengthen the country's response to the pandemic, including a 25.5 billion standby fund. Here's how the money is being allocated. Tanawa, asa gi-allocate ha? A huge part of the Bayanihan 2 funds, 39.472 billion, went to capital infusion of government financial institutions. Agricultural sector will get 24 billion, blah, 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 and will be used for health, blah, 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 including retroactive, and 100,000 hazard duty pay for health workers effective February 2020. Continuous employment of existing emergency health personnel, augmentation of preparations for DOH hospitals, risk allowances for health workers attending to COVID-19 patients. 13 billion will be used to implement a cash for work program. Cash for work, katong mga nagkaktrabaho, katong mga nabawag trabaho. 9.5 billion earmarked transportation sector. Kabalo man itong mga kuhan, katong mga driver, pagkakagniura, o katong mga pagrintahan mga bus. Like the Bayanihan 2 Hills House 1 Act, the new law provides for emergency subsidy of 5,000 to 8,000 for affected low-income households in areas under lockdown. Nagkakag 5,000 at 2,000 katong mga lockdown na pamilya. 6 billion at DSWD, 4 billion Department of Education, 4.10 billion go tourism, 5 billion spend hiring contract workers, 4.5 billion construction, 3 billion. Around 4 billion will be set aside for construction maintenance, isolation, 3 billion, blah, blah, blah. Subsidies as displays teaching. At least will be used to subsidize by interest local government unit loans, blah, 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 blah. Filipino workers, 15 million will be used to establish research for that. UP demand 10 million will set care of COVID-19 research. 2.5 million will be able to PRC to facilitate computer-based licensure exams. So muna, no, ako halos gibasa tanan. Asa man ang kuha na ni sa Department of Health? 165. Okay, but anyway, so mauna ang allocation sa bayanihan to. So si Pangilinan sa 24 ka senador, siya ra ang wala ni botar. Okay, unsa yang rason? Ingon siya recent allegation ha. Guys, remember ang keyword there is allegation rin of COVID-19 funds misuse and mediocre leadership of Health Secretary Francisco Duque pushed Senator Francisco to vote against the passage. Ni vote against, okay? So Senate to say approve, pero siya ra gyud ni botar. Okay? Ingon it has been said in the days to come, I understand hearings will be conducted to look into the serious allegations of the misuse of COVID-19 related funding right in the middle of the pandemic. The Bayanihan provides for the Philippines COVID response recovery. The bill has 140 billion standby fund for various assistance for execution the impact of the pandemic.
Di man good. Ang standby fund diri gibutang 25.5 billion ra. Ayang gingon 100 kapin billion. Pero sige lang. So we vote no to additional funding specified by Nianto because we believe that Secretary Duque ought to be fired before billions more are allowed to be released, the DOH Department of Health Pagilinan said. Okay? So, ang iyang rason, wala siya nibutar, kaya ano? Kaya gusto niya nga si Duque mangnubag. Anawa na siyang kabugo, kabugadong ta siya. Pwede man naman nubag gyapon si Duque. Pero, mabutar siya para sa kuan. Kaya naman, may gani, ang ubang mga senador dito LP, wala naminaw niya, nibutar gyapon. Ha? Unya, siya sa ato pa siya nibabag siya, di siya gusto ma-release ang 165 billion. O kamo, kisa to mga kadagawa to ayuda, pasalamat mo. Nasip Kiko, maski wa nibutar, ang ubang nilpi nibutar kay para mapasar ang balaod. Kaya kung iya pang nabrinwas ang ubang niya makauban niya, patay mo, wag mo kadawat. So, sa ingon niya dire, ha? Sa ingon niya dire? Sa ingon ng Kiko matching, paminaw. At sa pagtugon sa laganap na sakit, gutom at kawalan. Ha? Para maayos na kanong pagkuhan sa pandemya, pagtugon sa laganap na sakit at gutom. Ngayon mong ibabagan ang pag-release sa budget. Kabuang ko nimo? Isa may gibuang nimo, Kiko, ha? Isa mong gibuang? Magpatik-atik ka karon sa imong speech nga masiayos na ang pag-address sa pandemic niya, ikaw ka nibutas bayanihan to? Kay naglagot kang Duque, kay na aligasyon. Aligasyon is aligasyon. Pero maski pa ibatan sa Las Duque. Pwede man mo ikon si Duque lang piliin mo, damayon ang mga tao, nga magutom, di makadawat sa budget. Inana ang mentality sa mga LP mo na sila. Imanin ninyo na. Inana ta, gikan patang Kore, sa panahon ni Kore, o kani si Juan, kani si Ramos, o laban natin yung anak, katambaloslos, labang katambaloslos, sila lagi nakapahimo sa Juan. Mo nang ako, yataki si high blood niya, itaas akong BP garay, anong di kahilasan? Ha? Pag inana siya, nagilak-kilak man itanawan, nagilak-kilak ni buang. Nakita na natin ito at patuloy pa rin natin nasasaksihan ang pagtugon sa pandemya ng tanggapan ni Ma'am Leni. Tiyak na nakita na ko naman pagtugon sa kuno, di na nato na kon kay mas higit pa ang magagampanan niya bilang Pangulo ng ating pinakamamahal na Republika. Magbabago man ang landscape, lumaki man ang laban, hindi magbabago ang ipinaglalabang ko. Mula pa nung ako'y student leader sa UP hanggang sa ngayon. Ganito pa rin ako at parehong mga prinsipyo at mga pangarap ang isusulong ko bilang pangalulang na. Kani siya, sukat pa sa unahan tod karon, ganito pagyapon tanawa. Tambalos-los ang gyapon ning buang. Ha? Maisa sa ayos. Nibutar ka, wa ka ni sugot nga ma-release ang budget. Tungod lang kay Duque. Ano aligasyon nga kuan? Aligasyon pa gani? O si Duque, yung problema? Nya, musugot ka nga magutman ang kadaghan sa mga tao. Katong 5,000, 8,000 ayuda, musugot ka nga, dili makadawat ang mga tao ato, kay tungod lang kay Duque. Muna yung utok, ana ang pangutok ka ni tawhanan. Ikaw mo, magpalinlang, magpailag gihapon mo niya now. Nagbinisaya ko kay kaniya kong video para gini sa kumakuha ng mga Bisaya. Anyway, paalam ng mga Tagalog diyaw kay kanang mga Tagalog kabilmon sa mubutar gihapon niya kanang uban niya kanang militista. Guys, Kiko Pangilinan should not be in public service anymore. Kaning tawhanan nimo ni angit tawhanan nga sus Ginoo ko. Manila ang ilabay kamatis, Puriyagaba. Ha? I hate his guts. Shame on you, Kiko Pangilinan. Hilak-hilak, iiyak-iyak ka dyan sa kamera. Maisa sa ayos na natin ang pagharap sa pandemya, pero ikaw wala. You voted against Bayanihan 2. That's what you did. Shame on you. Ihilas gini mo. Ang kapal na mukha mo, saan ka kumuha ng kapal na mukha, Kiko Pangilinan? Ha? You will
you will make Duque as a reason not to vote for that law. Well, fortunately, it's okay because na-pass man ang law, no? But seeing this video, pakita na ko ng video nga, maisa sa ayos na natin. And by the way, guys, for the record, no? Kani silang posisyon karon, ang ilang ginakuan pirmi, ang ilang ginagamit pirmi nga pangatake sa gobyerno is palpak ko nung pag-address sa gobyerno na ang administrasyong Duterte sa pandemic. Palpak, failure, mona. Guys, kinsa may tutanaw ni mo ang Pilipinas naraha mo ni ang istorya sa WHO representative diri sa Philippines. Okay? Si maglisod kung pronounce niya ang pangalan. Si Dr. Rabindra Abiyang Singhi. So anyway, kaninga kuan sa Philippine News Agency that was released July 9 this year. Philippines has done good job versus COVID-19 health experts. Okay? So, ingon si Dr. Salvania sa Facebook post, siya ang director of the Institute of Molecular Biology and Biotechnology of the National Institutes of Health at the University of the Philippines, Manila. Said the Philippines has kept its deaths much lower than countries with much more resources. O kana, tinuod na guys. At tanang Amerika, pila ka 100,000 ang namatay dito. Ay, kaya aling mga Amerikano, mga marumling mabuang, ang ila ko ng right, bahala, di sila magmas. Anyway, that's another issue, no? But I want to point out what Doctor from WHO, Dr. Abiyang Singhi said, okay? He said, the Philippines has done a good job taking all the aspects of the response and limited resources into consideration. Yung sabi niya. So, excited Dr. So, in an interview over ANC on Tuesday, Abiyang Singhi said when looking at the COVID-19 response of different countries from the perspective of its income capacity, population size, and topographical challenges, the number of people having died from COVID-19 in the Philippines is comparatively lower than many other countries despite its very limited capacities. Okay? So, tingnan niya. Kung imong tanawon ang response sa Pilipinas, okay, different countries from a perspective of income capacity, population, kadaganan sa populasyon, o topographical, meaning, topographical challenges, we are an archipelago, meaning, like for example, ang pag-transport anang kuan, kabalo mo sa requirement pag-transport anang kuan, kaning vaccine, kabalo mo sa mga specific requirements, labi na ng Pfizer, kinahanglan natin sa bugnaw kay nga lugar. Kinahanglan ka kanang kuan, katong truck na kanang na refrigerator nga, kung gusto ka dito, pila na siya kung minuto, magkaging na ka, mahimo na kang kuan, mahimo na kang ice drop. But anyway, mo na gingon si Dr. topographical challenges. Pero sa inyo niya, the number of people having died from COVID-19 in the Philippines is comparatively lower than many other countries despite its very limited capacities. Okay? So yun siya. From that perspective, if you're honest, it appears that the Philippines has done a good job. So the Philippines has done a good job. Ingon sa representative of the WHO. He noted that other countries have shut down their borders even to their own nationals amid the pandemic. Okay. Guys, morning, wala ginakuan sa kuan. Wala ginakuan sa media kay. Well, we know, mainstream media, labi na karon, tagaan ginila mas taas ug dako nga exposure ang ilang mga bet ng mga kandidato. But ingon diri kita sa Pilipinas, ipabalik gihapon nato ang mga OFW. Which, kabalo mo si konsekwensya na, kato mga variant ba ito mo Delta variant mo kan, nakakuanta kay ako, gikan to sa mga OFWs. Pero nga nung gikon man, alam, pasagdan nato sila dito, o mamatay sila dito, be. See, ang sa ingon niya. He noted that other countries have shut down the borders even to their own nationals, even amid the pandemic, whereas the Philippines has welcomed its overseas Filipino workers. With those people coming in and virus comes in. So you have to take all that humanitarian angle in addition to the response and wait, Abiyang Singhi said. He added that with the Philippines being a middle-income country, you cannot expect it to have a first world type of response. What pasabot ka expect? Okay?
Pero sa ingon ni Kiko, Dre. Pangalawang Pangulo ninyo. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all Kani, dili na sugod siya sa naol ang buhang. Tama, paminawan niya sa naol ha. may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all may sapat na pagkain sa mesa niya. Ikaw, pamanin mo. Sana all ha, pero wani mo ta sa benihan to niya. Na ugwa to nakapasar. Patay ang mga pamilya, sana all. Inana ni sila kakuan guys. Kani sila, inana ni sila ka hipokrito. Mga hipokrito. Hipokrito ka, Kiko. Salbahis kanda ko. Ayaw yun mo paila rin niya. Simbak ko, yun ang tawanan eh. Sos, kung pwede pa lang. Wala na ta. Oh, may lakila kang buang. Sana all ligtas. Sos, ginukahilas. Ligtas sa sakit. Sos. Sana all may sariling tahanan. Sos, may sariling tahanan. Uy, kakihon ito kang buang ka. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Matagal na kaming magkasangga ni Ma'am Lenny sa mga laban. Ilang taon na rin kaming ginigipit. Hindi kami nagpatinag. Ang paniwala ko, Ginigipit ko nos Kiko guys. Pero sa ako ni siya gigipit ng taon na yun. Magsikir man bula-bula ilang mga baba sa kuhan, Senado. Sos, napay lang investigation ni sila Gordon. Kaya si Parnali karon, ginoo ko nila. Mo na ginigipit actually ang ilang ipambuhat karon sa Senado, di na lang kumukuan diya kay mas lahi na sa nang issue siguro sa sunod na kong upload. Pero kani grabe ni. iisa lang ang aming prinsipyo, hangarin at pangarap para sa ating mga pamilya at sa bayan. Halos 10 taon na rin ako na nagsasaka. Alam ito ng bawat magsasaka. Ang itinanim, kailangan alagaan. Pero ang isa pang katotohanan sa pagtatanim, sa huli, ang pinakamahalaga ay magtiwala. Kapag nagawa mo na ang lahat na kayang gawin, kapag nagsikap ka at isinagad ang sarili para magtanim, magdalig, maglagay ng pataba, maglinis ng talahib, sa huli, ang pinakamahalagang sangkap, pananalig, tiwala. Magtiwala na habang ikaw ay nagtatanim pa lamang, magbubunga ito ng masaganang ani. Magtiwala sa panahon, magtiwala sa kapaligiran, magtiwala sa isa't isa, magtiwala sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa sambayan ng Pilipino. Lalabas ang ating tapang. Wa may tiwala nimo buhanga ka, kahilas nimo, tiwala sa mong pahak. Si pagtiwala si mo ha. Guys, di man si Kiko, senator na panahon pa ng Pinoy. Kanay siya nga mo daog ni. Tungod niya siyang asawang si Sharon. Masisaayos ang pag-address sa pandemya. Kahilas ko nimo. Kung sige buhan niyo itong Yolanda. Asa ang bilyon-bilyon ng kwarta ni Adto ha? Ang sinabuhat mo itong Yolanda. Alaban, maging mong lakso na ito, kaya mabuhat. Muna sila mga hilas kayo eh. Kaya murabog ang gobyerno, mapalpak yun kayo. Kamu, nagadawa ito, sus, ginoo ko, doon kita mo, ako kailangan takluban. Ilara ko nila na dawat. Ipambulsa ta na itong mga ubang mga politiko kay hapit ng eleksyon. Sibak ko na yung matawanan eh. Makakahanap ng lakas ng loob, makakahugot ng liwanag ng puso para iwaksi ang baluktot na pamamahala. Baluktot na pamahala. O ginapin may lang kuhan, baluktot na pamahala. Lalimang kang pangalan sa pag i-endorse si Leni sa Juan Sambayan. Nagkakaisang posisyon laban kay Duterte. Oh? Si Duterte yung labanan ng si Duterte, hindi naman, wala naman karong 2022. Huwag nga sila ang ilan, gano'n sa. Kana mangita lang sila paagi nga sila makabalik sila sa pisto kaya nga naman, they would like to perpetuate themselves in power kaya ang sa. Mabalik naman sa ilang dating gawin, ang ilang pangwarta. At kapalit nito ay magtatalaga ng mga pinunong tapat, totoo, may puso at tibay, matino at mahusay. Nagtitiwala ako
At nagpapasalamat din ako kay Ma'am Lenny sa tiwala at na iniinatang sa atin. At kung mamarapatin ng Diyos, Pangulong Ledy Robredo. Salamat ma'am sa iniatang ninyong hindi lamang sa akin, kundi sa ating mga kababayan na kayo'y tumakbo. Tatakbo ako bilang pangalawang Pangulo para sa bayan, para sa anak ng bayan, para sa bawat Pilipino, handang magtanim para sa mga kababayan natin na handang magtanim ng makabulang pagbabago at ihanda sumama sa atin para diligan, alagaan at palaguin ito. Wala akong duda sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, tayo'y magtatagumpay. Mabuhay! Okay. So, ang akong kuan karon no, ang ako lang concern karon kay I don't know what's happening with PDP Laban. I don't know what's happening with leadership of President Duterte. Officially sa karon ang presidente from PDP si Bato ikalit agtunga sa Bato atong last day sa deadline sa filing of COC, and well, a lot of supporters are still hoping na Sara would run, but sa akong experience kay Sara, by the way guys, I'm from Davao, no? I'm from Davao City. Sa akong experience kay Sara, kung mingon na Sara nga mao na di na para amot lang. Anyway, and then ang Vice President si Bongo, okay si Bongo. Anyway, ang Vice President, as klarong istorya, base sa iyang description sa Constitution, actually ang Vice President is just awaiting in kaso kung siya may tapos Presidente. Maro yun ang Vice President. But in practice, man God, all throughout the past, with the previous administrations, except that si Lenny was given an opportunity, but kung sige buhat sa buang, nagsigirag criticize sa programa sa gobyerno. Oh? Di ba na, kuhan? So, kung sige ka criticize sa programa sa imong kuhan, apit po sa gabinete. Sige criticize, gitang siya, kaya di mo sa kuhan. Ano na, guro, ikaw, nakikumpanya, imong trabahante, nagsige lagdao sa imong kumpanya, mo si buhaton mo. Di ba? So, balik na dali kang Kiko. Guys, imanin niyo ni, kani si Kiko represents how unsa ka maot, unsa ka way pulos, unsa ka selfish, unsa ka mga salbahis ning LP kaning Liberal Party. Kaning LP kaning sila mga elitista, mga taga Ateneo, mga taga Lasal, ang ilang gusto nga sila ra dito ang makinabang sa unsay kuan natos nasod. Mo ni natabo sa panahon ni Corre, panahon ng Pinoy, sus Ginoo ko sa tisima. Mo ni yung timanan. Ang katuyang speech, nun ingon siya nga, sana all, may pagkain sa pagkainan. Pero siya ni butar again sa benihan to. Los di mo Kiko. Huwag din lang ko taman kay murag ang akong tambal na nawala ng epekto, murag nisaka na sa akong BP. But anyway guys, seriously no, kamo mga supporters sa DDS o Bongbong Marcos, dapat magkayusan na nakapagpinadunggan may away, mga konfan. Let's be united against, ay mo kumpiyansa nga 3% sila guys. But you know what? You know why? Na ilahab yung media ha, ilahang media. May nilang ganing karon kay natay social media. But the mainstream media ilahan na. GMA, yan na pa rin ang ABC karon o unsa pa na media, pati ang papel, rapper. So, sa muta karon igaras Maririsa, nakadaog Nobel Prize ang buang. Oh. Ilang kuan, so they can control the narrative, but control nila ang sa istorya nila pagkawas. Anyway, dito sa social media, ang kuan is magkahiusa ta, magkakuan nga, di na ta musugot nga ang LP makabalik na pod sa pwesto kay mamahitabo kay na, sus Ginoo ko. Back to square one na po ta. Muna timan-an nyo ng dagway ng tawhana na. Timan-an ninyo na. Pinakaway pulos. Sunod-sunod lang Pinoy. Dahan salamat.